Nakakagulat ang balitang ito mga guys. China daw ang nasa likod ng pagbabanta kay PBBM. Matindi at Sara Duterte, Vice President daw nagpauto sa China. Kakaibang kakaibang balita to So, itong ating bibigyan ng reaction video Kung gusto nyo ng mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please pakisubscribe din kay Melbs Castle. Okay? So, sa kanyang video to, bibigyan lang natin reaction video. Kasi ito yung mga mainit na balita sa ngayon, no? So, itong mainit na balita sa ngayon sa ating bansa. Di ba? Matindi talaga. Hindi tayo nagbabalita, komentaryo lang naman to. Hindi naman tayo tumutulig kundi komentaryo lang to. Kumbaga, kung sariling opinion lang naman to, no? Hindi tayo naninira, hindi tayo kung ano, no? So, patas lang. Kung ba, komentaryo lang, may reaction nga lang, di ba? Parang tambay, gano'n, nag-react ka, gano'n. Ngayon, so kung bago ka pa lang sa akin, again, please, like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? So umpisa na natin kung ano yung nakagulat ng balitang ito. Ang daming bumabatikos kay VP Sara ngayon. Kahit mga oposisyon na kalaban ni PBBM, binabatikos na rin si Sara Duterte. Wala raw karapatan ang VP sabihing puputulin nito ang ulo ng Pangulo. May problema raw sa pag-iisip ang bisik. Imagine grabe nasabi ng Vice President yun sa ating Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na pupugutan niya raw. Matinding ang salita to, matinding words to, no? Pupugutan niya raw siguro sa sobrang buwisit niya siguro kay Presidente BBM, nasabi niya siguro yun, pero hindi dapat ganun isa siya pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, no? So talagang hindi yata karapat-dapat. so pwede rin naman kayo mag-komentarya dyan, no? At kailangan na nitong magpatingin sa profesional. Bakit raw magagalit rin si Sara Duterte na parang batang inigawan ng lollipop? Iniimbestigahan lang naman ang pondo ng Vice President. Bakit ayaw niyang sumagot? Hindi yan basta-basta pera na pwede mo na lang ibulsa. Hanggang dun sa tinanggal yung kanyang confidential at intelligence fund in the hundreds of millions, ang sabi niya ay ang mga nagtanggal ay hindi sang-ayon sa kapayapaan ng bansa. Dahil gagamitin daw niya yun para sa kapayapaan. Medyo grabe yun. It's worse than a meltdown. It was para siyang very unhinged. Bahagi nung kanya sinabi, alam na natin, no? Pero dapat siguro hindi siya yung nagsasabi. Yung sinasabi niya na siya halos nagmaluhod sa kanya si presidential sister para kumbinsihin siya na tumakbo as vice president or else matatalo sila ni Leni Robredo. Kahit si Senate President... Tingnan niyo naman iniimbestigahan pala si Vice President Sara, no? So, hindi niya daw sinasagot. Hindi niya daw sinasagot ng diretso kung saan daw napunta yung mga yung intelligence fund, kung ano naman diyan. So, hindi niya raw masagot. So, ang ginawa niya siguro, ayun, gumawa ng kung ano-ano diyan. Opinion lang to kaya nga nagtataka ang ating mga mambabatas, congressman, senator, kung bakit ganun. Bakit ganun ang nangyari kay Sara? Talagang direktahan na talagang sinasabi na, no? Si Escudero nagulat. Oo, opinion niya ni Sara Duterte. Pero yung mga salita ng BP parang hindi na daw karapat sa posisyon nito bilang ikalawang Pangulo. Tama ba yun? Ang pupugutan mo ng ulo ang ating Pangulo? Yung ilan doon ay opinion niya at ginagalang ko. Subalit yung ibang mga binitiwan niyang salita, medyo unbecoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kabilang na yung pagpugot ng ulo ng Pangulo, medyo hindi yun nababagay, ika nga, sa isang napakat na opisyal ng ating bansa. Tuta raw ng... Hindi, no? Hindi ni Vice President Sara, no? Pupugutan niya daw. Pupugutan niya raw ng ulo si PBBM.
Sa sobrang visit. Grabe, no? China. Inutusan raw ng mga Chinese. Ayun. Isa yan sa tinitignan dahilan bakit sinisiraan ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kilala ang mga Duterte na pro-China. As in, maka-China talaga ang mga yan. Isang beses nga pinatawag pa si former President Iyon. Duterte sa China dahil lumalaban raw si PBBM sa West Philippine Sea at hindi ito nagugustuhan ni Xi Jinping. Ayun ha, tingnan nyo naman ha. Pinatawag pa ni Xi Jinping ng China si dating presidente. Dating presidente si Rodrigo Roa Duterte ha. Na kumba, tinamon din na siya presidente ha, pero ano ha, tinatawag pa siya ni Xi Jinping ng China. Kung bakit daw ganon si PBBM. Hindi katulad sa kanya, parang ganon. Kakaiba talaga ng mga itong mga ating mga nakaraang administrasyon talagang parang pro China, parang ganon. Kahit si Rowena Guanzon, kalaban ni PBBM Iyon. ngayon, nababastusan sa pahayag ng BP. Iyon. Pero nagugustuhan raw nito ang paglaban ni PBBM sa karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Ayoko ng stance niya na pro-China sila. Kahit ako, anti-China to ka talaga. I want to stand on our sovereignty and the arbitral ruling. And that is one good thing, the only one good thing that President BBM has done that I can see. He is standing up for the arbitral ruling and that the occupation of China of our West Philippine Sea must stop now. Nanawagan naman O, tingnan nyo naman, maski yung kilalang kritiko na ni PBM na si Guanzon ha. Nagtataka mismo sa Vice President Sara. Sara Duterte. Pero yung si Guanzon, nagugustuhan niya kay PBM yung paglaban sa West Philippine Sea. Ayun ang pinakamaganda doon. Senator Kiko Pimentel sa kaalyado ni VP Sara Duterte. Ipatingin nyo ang utak ng ating Vice President. Uy! Nakakatakot raw ang ganyang klaseng pag-iisip. Kailangan raw ni VP Sara ng kausap tungkol dyan. Nag-worry ako sa kanya. Uy, teka. May nagsabi ipatingin daw. Ipatingin daw si Vice President Sara Duterte. Ipatingin daw Ewan natin kung saan ipapatingin. Grabe Si Vice President, sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. Yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? O, tignan niyo naman, maski si Senator Coco Pimentel, nagtataka na. Dapat, siya na rin nagsasabi, tingnan nyo, ipatingin sa some professional. Alam niyo na yan kung ano some professional yun. Ayan, sabi, hindi to haka-haka. Ayan, sabi ni reaction to. Ayan, sabi ni mismo ni Coco Pimentel, Senator. Ipatingin sa sa some professional si Vice President Sara Duterte. Yun na lang advice niyo. Hindi siya usual yung mga nasabi niya, hindi usual po yun at saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya pero yung naisip niya hindi usual so siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Iyon. Kung kayo, pabor ba kayo sa mga pinagsasabi ng ating bibi sa ating Pangulo? O hindi rin nyo nagugustuhan ang mga sinasabi nito at pambabatikos? Ikomento sa baba ang salopin. Yan tingnan nyo naman Pabor ba kayo sa ganitong mga sinasabi ni Vice President, no? Kung para sa akin, opinion ko lang siyempre, kahit sino naman tao, no? Hindi pabor sa gano'n, no? Biro mo sasabihin sa media, no? Pupugutan niya ng ulo ang ating presidente. Nagalit siya sa gano'n.
Grabe. No? Tsaka kaya nga maraming nag-iisip ng mga taong bayan na ito pakana daw ng China. Pakana daw Yun lang. Reaction nga to di ba? So, okay no. Pwede rin naman kayo mag-comments diyan, komentaryo kung ano mga nasa loobin nyo. Okay? So, hanggang dito na lang tayo no. So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-sara. Okay?